new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Hindi nakikita ng pangkaraniwang mata. Hindi may paliwanag ng pangkaraniwang kalaman. Nararamdaman mo lang. Dapat bang paniwalaan? Magdasal na kayo. Papasok tayo sa marimmarim na mundo. Kasindak-sindak sa Radyo 5, 92.3 News FM. Sumama na kayo. Papasok tayong muli sa mundo ng paranormal at supernatural world sa Daco Paroon. Magdasal tayo para panatag ang ating paglalakbay. Diyos na dakila,
Gabayan niyo po kami at ibadama na kailangan may hawak ng aming mga buhay. Gamitin po ninyo ang aming programa sa ikabubuti ng lahat. Pinasasalamatan namin kayo sa patuloy na paggabay sa amin at pagbibigay sa araw-araw ng mga biyaya. Amen. Ang mga dapat abangan, 5 mahiwagang pangyayari sa bansang Pilipinas. Tatalakayin. Multong nakuna ng video sa 1 July. Silipin. Ang UFO na sinasabing malinaw ang kuha. Totoo ba? Sundalong nawala ng memorya dahil sa root canal ng ngipin. Ikukwento. Bagong tuklas ng siyensya kung bakit totoo may kaluluwa ang tao. Pag-aaralan natin. Paano maiiwasang mamatay sa kanser? Sanhi ng paninigarilyo? Tuklasin. Lahat ng mga tanong tungkol sa panaginip at kababalaghan sasagutin. At ang horoscope ngayong linggo, abangan ninyo. At humihingi kami ng pangunawa sa lahat ng tagapakinig. Sa nagdaang mga panahon, marami po kaming nakitang mga tanong na pinipilit naming masagot lahat, ngunit paparami ng paparami. Maraming salamat dahil patuloy kayo nagtitiwala sa amin, ngunit kami naman ay nababahala na napakarami na ng tanong. Kaya sa espesyal na episode na ito ay dadamihan po namin ang sagot sa mas maraming tanong tungkol sa inyong nararanasang kababalaghan at gusto nyo masagot ang inyong mga panaginip, dahil marami na po ang hindi nasisiyahan na hindi natin na aagapang masagot kaagad ang kanilang mga tanong. Hinihingi namin ang inyong pangunawa dahil gusto ko pong masaya tayong lahat sa programang ito, kaya mas marami po ngayon ang bibigyan nating daan sa mga tanong na naipon na ng gusto. Sana po ay maunawaan kami, pero hindi naman nangangahulugang wala tayong programa. Meron pa rin, mas marami lang ang sasagutin nating tanong ng ating mga tagapakinig para sa ikasisiya din ng ating mga kaibigan na naghihintay ng kanilang sagot. Salamat po. Merong 5 kasindak-sindak na pangyayaring hindi pa rin may paliwanag sa bansang Pilipinas. Kapag nababanggit ang salitang Bigfoot, mabilis na naiisip ng tao ang kinatatakutang higanting nilalang sa iba't ibang bahagi ng Europa, Amerika, maging sa China at Australia. Iba't iba ang tawag sa Bigfoot na ito, pero walang ganitong nilalang na napag-uusapan sa loob ng Pilipinas o kahit sa mga kwento ng alamat sa ating bayan. Ngunit noong 2008, bigla na lamang nagkaroon ng ganitong nilalang ayon sa 2 saksi na sina Elias Galvez at Salvador Aguilar. Nakita nila ang binansagang amomongo sa La Castellana Negros Occidental. Isang mabalahibong nilalang na hawig sa gorilla, pero puti ang kulay at ang mukha ay parang kulay aluminum. Bago nila nakita at sila ay inatake, marami na ang nawawalang manok at may isang kambing na nawala sa lugar 1 buwan ang nakalipas.
Sa pag-atake sa kanilang amomongo, natuklasan ng mga doktor na kakaiba ang mga kalmot sa mukha, dibdib, tiyan at likod ng dalawang saksi sa sinasabing Bigfoot o amomongo. Kasing laki ng tao ang nakita nila. Mukhang gorilya, makapalang balahibo at puti ang kulay. Walang gorilya o chimpanzee na naninirahan ngayon sa bansang Pilipinas o sa kasaysayan na walang ganitong uri ng hayop na likas sa atin, at lalong walang kulay na puti na ganito sa atin matagal ng panahon. Kaya hindi masagot ang tanong ng karamihan, may nagsisinungaling bang dalawang saksi o totoong marami pa tayo hindi alam at nasa paligid lang ang ganitong kasintak-sintak na nilalang. Dito sa programang Kasindak-Sindak ninyo, madalas marinig na naniniwala kami sa UFO. Ang pinakamalaking ebidensya ay ang pagpapakita ng maraming UFO na nakukunan pa ng video sa anumang sulok ng mundo. Pero walang paliwanag na matibay ang siyensya. Katulad ng misteryosong kuha ng isang Pilipino na si Antonio Tony Israel na taga Las Piñas. Noong 2000, nakunan niya ang isang lumilipad na parang flying saucer at nang i-zoom in niya ang camera, ay kitang-kita na aluminum na bakal ito na pabilog at kumikislap-kislap ang kabuuan. Ang paglipad ay naglalaro na parang bolang apoy sa paikot-ikot at mabilis sa pagpapabalik-balik sa himpapawid. Tila malapit lang ito kasi na nakunan niya ng zoom in. Halata ring natataranta ang pamilya na tumitingin habang kinukunan nito ni Tony. Walang masabi ang pag-asa kung ano ito, kaya ang nasabi na lang ng mga sumasampalataya sa simbahan ay may mga pagkakataong ang mga demonyo talaga ay nagsasaitsurang UFO para manindak sa atin. Sa hindi rin maipaliwanag na pangyayari, nakakita uli si Tony ng UFO noong 2004. Kasama niya ang tatlong bata. Isa itong pulang metal na kumikislap sa himpapawid sa Pamplona, Las Piñas. At habang siya ay nasa Mabolo Street sa Verdant Acres Subdivision or Verdant Acres Subdivision. Sabi ng United Nations team sa pangunguna ni Dr. Jean Chu na sumuri sa video ni Tony, walang fabrication. Hindi peke ang kanyang video. Pero wala silang maisasagot kung ano iyon. Noong September 1948, nasindak ang isang madre sa loob ng Carmelite Monastery sa Lipas City, Batangas. Siya, si Sister Teresita Castillo, na noon ay 21 anyos lamang at siya ang naging saksi sa tinaguriang Marian apparitions in the Philippine history. Habang nagdarasal si Sister Tessie sa hardin ng kumbento ay may bumabang aparisyon ni Saint Mary mula sa kaulapan. Nakasuot ito ng puting damit at ang kanang kamay ay may hawak na rosaryo. Nagsalita ito at sinabing siya si Lady Mediatrix of All Grace. Hindi rin nagtapos ang himala dahil nagkaroon ng 15 pang pagpapakita ang nilalang na yon. Hanggang sa umulan ng petals mula sa bulaklak, may mga imahe ni Jesus at Mary at ang ibang imahe may kaugnayan sa Biblia. Dahil iba ang pananaw ng simbahang Katolika sa himala, napilitan si Sister Tessie na iwan ang pagmamadre noon. Idiniklara ng simbahan na walang himala sa mga pangyayari. Pero noong mamamatay na ang obispong lumagda sa pahayag na walang himala sa naging pangitay ni Sister Tessie, umamin ito habang naghihingalo na sa pilitan lang siyang pinapirma para patayin ang interes ng mga tao sa nasaksihan ng madre na isang aparisyon at sa mga umulan na bulaklak na may mga imahe. Dahil ang salaysay ng isang mamamatay na ay sagrado sa atin, pinabuksan ang kaso ng aparisyong ito noong 1991. At noong 1992, pinayagan ni Father Mariano Gabiola, ang obispo ng Lipa noon, na ilabas sa publiko ang imahe
ng Lady Medriatics of all grace. Pero nitong 2010, muling ipinahayag ng Vatican na ang aparisyong ito ay hindi supernatural. Kaya nananatiling pala isipan ang miracle of the roses na ito. Noon namang October 24, 1593, ang sundalong Espanyol na si Gil Perez ay nakatalaga bilang Guardia Civil sa Intramuros, Manila. Bigla na lamang niyang nasumpungan ng sarili na siya ay nasa Plaza Mayor na sa Mexico City ng petsang iyon. 9,000 milya ang layo nito sa Pilipinas. Ang naganap ay tinawag na kaso ng teleportation. Pero hindi pinaniwalaan si Gil ng mga Meksikano. Ang kanilang pananaw, alagad ni Satanas si Gil, kaya niya nagawa ang maglaho sa Maynila at lumitaw bigla sa Mexico. Ikinulong nila ang pobreng sundalo, pero pilit na ipinaliliwanag ni Gil sa otoridad noon na nakasandal lamang siya sa isang dingding ng Palacio del Gobernador sa Intramuros dahil naghihintay sila ng tulong mula sa ilang sundalo. Pinatay ng mga Chinese pirates ang Gobernador General nila na si Gomez Perez sa pagsalakay ng mga ito sa palasyo. Makalipas ang 2 buwan, isang galyon ang dumaan sa Mexico mula sa Pilipinas. May nagpaabot ng mensahe sa otoridad na namatay si Gobernador General Gomez sa kamay ng mga piratang Chino at ang buong pangyayari sa pagsalakay na ito ay siya ring naikwento na ni Gil sa otoridad sa Mexico. May isa pang sakayang galyon na tumistigo na nakita nga niya si Gil sa Palacio del Gobernador sa Manila noong October 23, 1593, isang araw bago maganap ang teleportation. Iyon ang dahilan kaya pinalaya si Gil at pinabalik sa Pilipinas. Kung noon ay misteryo ang teleportation at ibinibintang na gawain ng demonyo, ngayon ay may paliwanag na ang siyensya sa bagay na ito. Sabi, teleportation is the transfer of matter from one point to another, more or less instantaneously, either by paranormal means or through technological means. Ang technological means na ito ay hindi pa lubusang nagagamit dahil napakalaki ng proyekto sa makinarya para ito matupad. May mga dokumento tungkol sa pangyayari kay Gil Perez pero 100 taon muna bago ito nakalap lahat. Kaya may mga duda rin kung ito nga ba ay totoo o hindi. Ngunit may mga teorya na kahit si Jesus Christ ay nagte-teleportation para maibahagi ang kanyang mga aral sa buong mundo. Paano siya nakapangaral sa Europa, Amerika, Asia at iba pang kontinente na wala namang eroplano, pero nakita siya ng maraming tao sa mga lugar na ito noon. Ang kwento namang ito ay tunay na kasindak-sindak dahil kamatayan nito ng alab ng lahing Pilipino at hanggang ngayon dinaranas pa natin ang negatibong epekto sa ating pamumuhay. Ang pagpatay ni Teniente Lazaro Macapagal sa magkapatid na Andres at Procopio Bonifacio sa bundok Buntis sa Maragondon, Cavite sa utos ni General Emilio Aguinaldo na matinding karibal ni Bonifacio sa sinaunang politika sa bansa natin ang aming tinutukoy. Ang hindi masagot na kwento sa Supremo ng Katipunan ay hindi kung siya ba'y pinapatay dahil umamin naman si Lazaro Macapagal na siya inutusang patayin ng magkapatid. Ang hiwaga talaga ay nasaan ang mga buto ng ama ng Katipunan. Bakit ito itinago? At sino ang nais na ito ay itago? Noong 1918 ay ipinahukay ang mga buto matapos na ilibing ni Macapagal ang kanyang 7 tauhan sa bundok Buntis ang magkapatid na Katipunero noong 1896. Sa Maragondon na hukay ang mga kalansay at bungo ng Supremo at ng kanyang kapatid. Dinala ang mga buto sa University of the Philippines para sa autopsy ni Dr. Sixto de Los Angeles. Batay sa panayam sa bunsong kapatid ni Andres na si Espiridiona Bonifacio,
At sa resulta ng pagsusuri, mga buto nga ng Supremo ang nahukay. Ngunit huling nakita ang mga buto sa templo na Legionarios del Trabajo noong 1926. Mula noon ay walang makapagsabi kung bakit nawala ang mga buto at sino ang kumuha o nagtago nito. May teorya na ito ay ninakaw, pero bakit nanakawin kung hindi patutubos ng isang ordinaryong kawatan lamang? Ang kinatatakutan ng historiador na si Ambit Ocampo, sinadyang nakawin at itago ang mga buto ng Supremo para ilihim ang maraming sagot na maibibigay pa sa medical examination ng mga kalansay ng ama ng Katipunan. May nagsabing sinunog ito at ibinaon sa monumento ni Bonifacio sa Caloocan, pero ang sabi mismo ni Lazaro Macapagal, maling mga buto ang nahukay dahil maling lokasyon ang pinaghukayan kumpara sa kung saan niya talaga inilibing si Procopio at ang Supremo. Nananatili raw sa bundok buntis sa Maragondon ang tunay na mga buto ng Supremo, kaya nananatiling isang misteryo kung paano siyang pinarusahan at pinatay. Hanggat hindi na itutuwid ang kasaysayan sa taong nagsimula ng digmaan para sa lahing Pilipino alang-alang sa tunay nating paglaya, patuloy tayong pagmumultuhan ng nawawalang bungo ni Andres Bonifacio. Tulad ng nabanggit namin sa unahan, kailangan mag-boss tayo ng napakaraming tanong, kaya bibilisan natin ang mga pagsagot sa kanila. Sabi ni Michael Kalunod, yung panaginip ko, nahulog ako sa tulay at hinabol ako ng tao na walang mukha. May saloobin ka, Mike, na pumipigil sa'yo para gawin ang isang bagay sa waking life. Ang taong humabol na walang mukha ay simbolo ng pag-iwas mo sa Pagkagising ko, tumutulo ang luha ko. Thanks and God bless. Dalawas kayang kahulugan nito, no? Una, may mga bagay kang naaalala at namimiss mo ang iyong ina. Ikalawa, nagbibigay siya ng paalala na piliin mo ang mga sinasamahang kaibigan. Marky Vargas. Panaginip ko po, nakasakay ako sa jeep na padaan sa department store na may mannequin at may mannequin na buhay at gumagalaw. Nung nakauwi ako, kumakain ng mga magulang at kapatid ko. Nagalit ako dahil yung kanin nakalagay sa basag na plato. Salamat at more power. Sa paglalakbay mo, Marky, sa buhay ay may hangaring kang matakasan ng kahirapan at mga problema. Ang basag na pinggan ay nagsasabing, dama mo ang pagkukulang mo sa iyong mga mahal sa buhay, dala marahil ng kakapusan sa iyong pangangailangan. Si Hitmark Letrodo Makiling, good evening sa mga nakikinig. Tingin niyo po ba kung sakaling girahin tayo ng China, no? Ang mga MILF, NPA, Abu Sayyaf o iba pang grupo ng sundalo, tutulong po ba sila upang madepensahan din ang ating bansa? Hitmark, ang NPA, hindi na masyadong kumikiling sa China ngayon. Ang MILF ay may sariling ipinaglalaban at Malaysia ang kakampi nila. Kaya kumakasalang sila kung iipitin din ng China ang Malaysia. Ang Abu Sayyaf ay bandidong grupo, kaya questionable ang kanilang katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ang ating mga sundalo ay handang mamatay para sa atin. Pero hindi naman handa ang gobyerno para sila bigyan ng sapat na armas. Ngunit ang mahalagang tanong dapat, Mark, ano ba ang ginagawa natin ngayon sa problemang dulot ng China? Ang inyong lingkod po, may kampanyang ginagawa sa social media, hinggil naman sa usaping ito, at talagang lahat ng saloobin namin ng pagkontra ay ginagawa namin ng parang maipakalat sa lahat. Sana sumuporta tayo para sa inang bayan. Si Pio San Pedulo, Sir Bench, anong ibig sabihin ng panaginip ko na pabalik-balik na ako sa ibang bansa? At sa panaginip ko po, nakita ko yung mga alaga naming aso na kalahating aso siya at kalahating oras. Okay. Kalahating
ahas ito eh. Kalahating aso at kalahating ahas. Okay, fine, no? Pag-aralan mong mabuti yung magiging biyahe mo, no? Kasi may mga pangamba ka rin at tila may alanganing sitwasyon ka sa waking life mo. Kung hindi mo tiyak ang mangyayari, dapat siyasati mong mabuti ang lahat bago gumawa ng sariling hakbang. Sabi ni Temin Roy na naginip ako naglalakad sa kalsada, naka-shirtless. Pero hindi ako nahiya sa panaginip ko. Alam niyo sa waking life po, hindi ako lumalabas ng bahay na walang t-shirt kasi nahiya ako. Roy, umiibig ka pero pwedeng ito ay nasabi mo na sa kanya o kaya naman ay hindi mo ma-express ang feeling mo sa kanya. Si John Brian Tabimina Wall, na naginip ako parang nakadagan po sa akin. No? Hindi ako makahinga. Hindi rin ako makasigaw, may pakiramdam ako na mamatay ako. Bigla po akong magigising na ganun pa rin po yung itsura ng lugar, ng kwarto, at ganun din yung posisyon ko sa pagtulog. Okay, sleep paralysis. Posible ang nangyayari sa'yo, John. William Jason Eusebio, tatanong ko lang, totoo ba yung kambal na sa Robinson? Hindi po, black propaganda lang ito para matakot na pumunta ang tao sa Robinsons. Si Gilbert Vlartines, pwede po bang pakitopic po yung Rosemary's Baby? Thanks at more power kasindak. 2 years ago po, natalakay na namin ito pero pwedeng ulitin sa susunod na pagkakataon. Salamat sa mong kaya mo, Gilbert. Si John Wade Pellejo, doon po sa pinapanaginipan ko, may mga pinapatay, may kakaibang nilalang na hinahabol ka. Kaya naisipan ko na lang magbaon ng alak na ilagay ko po sa isang jug, no? Para lalong lumakas po ang loob ko. John, may aspeto sa buhay mo na hindi mo nais pero isa ito sa nakakagawian mo at gusto mong mawala na. Ang paghingi mo ng lakas ng loob sa alak ay tila literal na paghahanap ng paraan para nga masolusyonan mo ang iyong problema. Si Raymond Angelo Tayag, pakitopic ang top crimes that solved by paranormal investigators. Maganda ito, Raymond, ha? Next episode, lalagyan ko nga ito ng marka. Si Aljon Alo, good evening. Ask ko lang anong meaning ng dream ko about sa ex-girlfriend ko na walang underwear. Lahat nakikita. Naliligo siya tapos may iba pong kasamang lalaki. Sana ay masagot niyo. Salamat. Baka, Aljon, may mga bagay kang pinanghihinayangan sa inyong sex life ng dati mong karelasyon, no? Pwede rin sinasabi ng iyong subconscious mind na bigyan mo ang sarili mo ng oras para sa ganitong bagay. Isa pang kulo ganito ay may pinapantasya kang makatalik. Sabi ni Kyla, Ebnada, lagi ko napapanaginipan nakikipagtalik ako sa kaibigan ko. May mga hindi ko kilalang tao na nagtatalik naman kami sa panaginip. Ang feeling ko tuloy ayoko nang matulog dahil nadidiriin ako. Kyla, makakatulog ka pagkataas ng pahing ito. Ang pakikipagtalik mo sa kaibigan ay nagsasabing hindi ka naging masaya sa isang relasyon sa usapin ng pisikal na bagay. Ang pakikipagtalik mo sa hindi ka kilala ay nagsasabi namang natatakot kang pumasok sa isang relasyon o isang sitwasyon. May pag-aalinlangan ka kung ano ba ang malalaman nila tungkol sa iyo, sa mga ugali mo o sa iyong pangangatawan. Si Brian Bacolod, binabati ko po yung mga pinsan ko sa Pembo, Makati at saka kay papa ko na si Albert dyan sa Bacolod. Albert Bacolod pala. Hello sa mga Good evening po, sa mga Bacolod miyembro ng family. Bacolod family, salamat. Sabi ni Kobe Crisaldo, Sir Benji, ano ang pahiwatig ng panaginip po? Ilang beses ko na panaginipan lang dati namin tirahan. May mga ligaw na kaluluwa. More power sa kasindak-sindak. Kung luma na Kobe ang nakita mong dating bahay ninyo, ibig sabihin, nag-uudyok ang iyong subconscious mind at talikuran mo na ang mga nakaraan at harapin ang bagong umaga sa iyong buhay. Pwede rin ang iyong makalumang pananaw ang ginigising ng iyong subconscious mind. Kung hindi naman luma ang bahay, sinasabi lang ng iyong kamalayan na mayroon kang nais na hindi mo pa rin naabot hanggang sa ngayon. Si Ryuga Nerve, Sir Benji, good evening. Bagong tagapakinig niyo po ako about po sa malalaking taong humahabol po sa akin. 2 beses ko na po itong napanaginipan, no? Parehas na parehas po yung kung ano yung nangyari. May isang taong tumulong sa akin doon at hindi ko po siya kilala. Lalaki ito, no? More power and God bless. May malaking problema ka na pwedeng personal o pwedeng may kaugnayan sa ibang tao na hindi mo kayang bigyan ng sapat na solusyon. Sabi ni Marjorie Ann, magandang gabi Sir Benji, ang ibig sabihin ng panaginip, nasa ibang bansa ang mama ko ngayon. May nakaburol daw sa bahay namin tapos nakita ko, hindi ko alam kung sino. Nakita ko yung mama ko nakaupo malapit sa isang mesa. Kausap ang isa sa pinakamahalagang tao sa buhay ko na matagal ko nang hindi nakikita.
Pakisagot mo. Dalawang ibig sabihin nito, Marjorie. May nakaraan na hindi mo pa kayang kalimutan o may gumugulo sa isip mo na nagmumula sa mga taong nakakahalubilo mo sa kasalukuyan. Si Urban J. Padit, gusto ko pong itopic po ninyo, no? Si Baal and connections po ng mga gods, isa't isa. Mamarkahan na natin tong tanong ni Ervin. Si Sweet Cell May Kabigas, pwede po pakitopic niyo po yung Yuko Yamaguchi, isang Hello Kitty designer na ibinibenta ang kaluluwa sa Japan kapalit ng kanyang pagiging sikat. Siya po ngayon ay nag-aaral ng Satanism sa Japan. Totoo po ba na kapag sinabi mong Hello Kitty, ibig sabihin daw po nun ay Hello Devil o Demons? Hindi. Walang ibang magandang sagot dyan kundi ang mismong panayam sa kanya ng Time Magazine. Kayo ang bumasa sa laman ng isip niya sa tanong, anong mangyayari kay Kitty makalipas ang 10 taon? Ganito ang sagot ni Yuko. In 10 years' time, everybody around the world will know her. Also, the number of male and female fans will be the same. Men who are still reluctant to be seen with Kitty in public today might be wearing Hello Kitty boxers, but they will eventually stop being shy and will show off Kitty proudly. 1975, iba pa ang nagpasimula na designer ng Hello Kitty. Nang umalis ang unang designer, 1988, nagwagi si Yuko na ituloy ang pagdidesign. Pinag-aralan niya ang mga uri ng buyers. Kada palit ng uso, kaya hindi nalalaw si Hello Kitty. Madali niya nakukuha ang atraksyon sa kabataan dahil makukulay ang likha niya. Pero sa Amerika ay pinauso niya ang black bag at pumatok din. Ang estilo niya na palaging humahabol sa uso ang dahilan kung bakit lalong sumisikat ang produktong Hello Kitty. Inamin niya na misteryoso ang likhang ito na walang bibig para walang emosyon na makita ang sinumang magmamayari ng anumang Hello Kitty na gamit. Si Jerome Diwa Humakyo, good evening. Paki-explain naman po yung mga panaginip ko, no? Madalas kasi puro delubyo ang napapanaginipan ko, katulong lindol, tsunami, etc. Jerome, dalawang ibig sabihin nito. Baka may kinikimkim kang sama ng loob na hindi mo mailabas. Pwede ring may gusto kang makamit pero hindi mo pa kayang bilhin ngayon. Sabi ni Divine Mantola, magandang gabi, Sir Benji. Linggo-linggo ako nakikinig sa programa. Maaari bang itapik yung Money Pit? At saka, totoo bang doon nakabaon ng Ark of Covenant? Maraming salamat. Natalakay na namin ang Ark of Covenant kung saan daw nakabaon pero walang malinaw na ebidensya. Yung video ng amateur archaeologist na nagsabing nakuha niya ito, no? Wala nga siyang naipakitang video. Ang nakikita lang, hindi yung artifact, kundi yung kuha ng kanilang paghuhukay at pagpapasok sa mga tunnel. Samantala sa libro ni Eric von Daniken na Chariots of the Gods, ang Ark of Covenant ay isang malaking baterya mula sa extraterrestrials, kaya sino man ang humawak rito ay namamatay kasi malakas ang taglay na kuryente. Si Anna Slipknot, patapik po yung mga atheists. Sino ba ang atheist na gusto mong gawin natin paksa? Magbigay po kayo ng isa sa kanila para matalakay natin ang kanyang buhay. Si Heron Bravo Sored, Jeron na lang po itawag niyo sa akin, no? Ma'am Deas or Benji, matagal na akong listener ng programa niyo. 3rd year high school pa lang po ako noon. Tanong ko lang, ano po bang pinagkaiba ng Masonry at Illuminati? Ano-ano rin po ba ang mga sikat na conspiracy theories sa mundo? Sana tumagal po ang programa niyo at magkaroon kayo ng documentary show sa TV5. Ang Mason ay litaw na samahan at pinagmamalaki ang kanilang ginagawa. Marami rin silang natutulungan na miyembro. Pero ang dating miyembro nilang isa ay daang taon na pumalas ito at nagtatag ng Illuminati di umano. Ang Illuminati ay tagong samahan kaya hindi matiyak kung ano ang mga ginagawa at puro teorya lamang ang lumilitaw. Ikalawang tanong, ano-anong mga sikat na conspiracy sa mundo? Marami. Sa 5 taon na ng programang ito, marami na kaming tinalakay at pakitumbok mo nga po kung ano ang nais ninyong mapag-usapan at papaksain natin. Ikatlo, sana raw magkaroon tayo ng TV show. Hindi po sapat yung milyon na tagapakinig natin para matupad ang inyong pangarap. Maraming dapat isaalang-alang kaya hindi namin ito pinapangarap. Ngunit maraming salamat sa patuloy ninyong pagtangkilik at pagtitiwala. Malay natin isang araw. Hindi natin sigurado pero tingnan natin. Ha? Sa ating pagbabalik,
ay marami pa tayo sasagutin ng mga tanong tungkol sa panaginip at kababalaghan at meron tayo mga paksang patuloy nating pag-uusapan. Kung nais nyo magnegosyo, tumawag sa 4487953 ang Royal Business Club. Marami ang hindi natakot sumubo kaya asinsado na sila. Huwag kayong matras kung gusto nyo umunlad. Mag-log on www.royalbusinessclub.com. Kung may nakikita kayong multo, may nararamdaman kayo sumasanib ng masamang espiritu, kung mayroon kayong panaginip na kailahilakbot, kung may nakikita kayong UFO, may nakala nyo may 20 umalig na sa bahay nyo, i-like ang aming Facebook page, Kasindak, Tasindak. Pwede kayo magkwento ng inyong karanasang nakasisindak. Walang iwanan. Sama-sama lang tayo. Pikit-mata natin ang arakin ng lalim ng inyong naiengkwentrong kasindak. Sindak. Magbabalik pa kami maya-maya lamang. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Sino ang mahuhuli? Congressman Siraul, Congressman Topak. Sino ang malalaglag? Itong mga lupa ng mga politiko, mga putok sa buhong tama. Tamaan sana ng kulog at Sino ang nasa likod ng katiwalian? Pinakikita ho natin yung sinasabing kultura ng mga politiko natin na mga bahag ang buntot. Sisiyasatin, hindi lulubayan ni Ben Tulfo ang pinakamaiinit na usapin na nangangailangan ng linaw at kasagutan. Kung may tamang ako, may malalaglag pa sa Radyo Lunes hanggang Biyernes alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Ben Tulfo, Bita sa Radyo 92.3 News FM at Aksyon TV. Hoy, Kekoy! Sa itim ng gabi, sa paglamig ng hangin, sa pagkonti ng tao sa daan, sa bawat yapak ng nawawalang kaluluwa, sa kalsadang madilim, may Jojo A na nanggigising! High five! Ang riot na talk show host muling magkakalat ng good vibes! Sa nag-iisang late night talk show na all the way! Ay, wala na pala yun! Sa nag-iisang medyo comedy, medyo serious, medyo heavenly, medyo sexy. Parang malina, no? The Medyo Late Night Show with Jojo A. Weeknight, 11:30 p.m. sa TV5. Daniel Padilla po. Choice ko, My Phone Rio 2. Ituloy-tuloy natin ang saya. Ang Rio, My Rio 2 na. Bagong My Phone Rio 2. May Android 5 Lollipop OS, 8MP camera na may Sony sensor at 5MP na front camera. 5,499 lang. Daniel Padilla po. Choice ko, My Phone Rio 2. Rio is back. Rio 2 Lite for only $4,599 and Rio 2 for only $5,499. My phone. Be inspired. Sa isang blood donation pa lang, 3 buhay na ang masasagip. Kaya kung mas maraming donors, mas marami rin ang makikinabang. Makiisa sa Thank You for Saving My Life, ang bloodletting project ng Alagang Kapatid Foundation. Ngayong July 26, Linggo, 10 a.m. to 6 p.m. sa Fisher Mall, Quezon City. Sa ating donasyon, madudugtungan ng buhay hindi lang ng ating kadugo, kundi ng bawat isa. Katuwang ang Philippine Blood Center at Fisher Mall. Tuwing Sabado, itotodo na ang serbisyo ng mga Tulfo. Ang mas pinalakas at mas pinatindi. Lahat ng nanlalamang, lahat ng umaabuso sa kapangyarihan, tutugisin ng mas pinalakas at di patitinag na alyansa. T3 Alliance. Sa bagong araw at oras, tuwing Sabado, alas 4:30 ng hapon sa TV5. Kung nararamdaman mo lang, dapat bang paniwalaan? Kasindak-sindak sa Radyo 5 92.3 News FM. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5 92.3 News FM.
Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang Mayroong isang video na in-upload sa internet tungkol saan ni Nino gumagalaw. Papunta sa isang tulay sa Warrington, London. Kuha ang video nito sa isang CCTV camera na nakatalaga sa isang shipwreck sa Zoom Motor Lounge. Mahahalata na umuga ang camera ng daanan ng kakaibang nilalang. May mga nagsasabi na ang aninoy isang pirata ng sinaunang panahon. May nag-uobserba rin na ito isang babae na nakasuot ng bonnet. Ngunit ayaw maniwala ng may-ari ng establishment. Baka raw kung sino lang gumawa ng video na ito. Panoorin niyo mamaya, i-upload namin para kayo ang tuningin kung ito ba'y gawa-gawa lamang. Ang mga ulat mula sa iba't ibang panig ibibigay ni Dea. Isang sundalong Briton ang nagtungo sa dentista niyang Aleman. Matapos siyang gamutin, nakaramdam siya ng pagpurol ng memorya. Si William ay nakatalaga sa Germany bilang sundalo at dahil merong routine check-up sa ngipin, nagpa-root canal si William. Sa procedure na ito, nakaranas siya ng trance o paglipad ng diwa, kaya isinugod siya sa ospital at namalagi roon ng 3 araw. Natuklasan ng mga doktor na dahil sa pangyayari, naging malilimutin na siya at ang kaya lamang niyang matandaan ay ang nakaraang 70 minuto. Kung lampas pa rito, hindi na niya matatandaan. Ang kwentong ito ay 10 taon nang nakalilipas at hanggang ngayon, mapurol pa rin ang memorya ng sundalong si William dahil sa root canal. Tuwing magigising si William, naiisip niyang hinihintay siya ng dentista para magpa-root canal. Problema niyo ba na ang labis na paninigarilyo na magiging sanhi ng inyong kamatayan? Walang mabilis na paraan para magamot ito, pero may mabisa pa ring solusyon. Narito ang mga pagkaing magtutulak sa nicotine at tar palabas ng inyong katawan. Una, ang mais ay malakas na antioxidant at pwedeng kontrahin ang cancer na dala ng nicotine. Ang isang klase ng Brazil nut na may selenium ay mabisa ring pangontra sa cancer dulot ng paninigarilyo. Ang sibuyas ay gamot sa maraming sakit at isa na nga rito ang paglilinis sa ating baga. Ang luya ay mabisang pangontra sa cancer. Kahit meron na ito, napipigil ang paglala. Ang orange naman ay isa pang gamot laban sa lung cancer. Ang dahon ng pine tree na ginagawang tsaa ay nakatutulong din sa pagbabawas ng cancer sa katawan. Samantala, may isang libro na binuo ng isang siyentipiko na nagsasabi na hindi talaga nagtatapos ang buhay oras na mamatay ang tao. Nagpapatuloy ang kanyang consciousness saan mang dako. Ito ang nasusulat sa librong pinamagatang Biocentrism, How Life and Consciousness Are the Keys to Understanding the True Nature and the Universe ni Dr. Robert Lanza. Naniniwala si Dr. Lanza na may buhay pa tayo sa kabilang buhay. Eksperto siya sa cloning o pagbibigay ng katumbas na buhay sa isang hayop.
Pinasok na niya ngayon ang larangan ng physics, quantum mechanics at astrophysics upang lubos na maunawaan ang hiwaga ng buhay. Ipinakikilala ni Dr. Lanza ang neo-biocentrism para magkaroon ng scientific explanation sa kaluluwa ng tao. Marami raw ang lugar kung saan pwedeng magtungo ang kaluluwa oras na mamatay ang tao. Batay ito sa kanyang theory of neo-biocentrism. Sinusuportahan naman ni Dr. Stuart Hameroff ang teorya kasi may near-death experience nga na nangyayari sa tao. Ito raw ay kapag ang tinatawag na quantum information daw na nananahan sa nervous system ng tao ay kumakalas na sa katawan at kumakalat na sa universe. Ang argumento niya, ang kamalayan ay nasa microtubules ng brain cells. Ito ang sentro ng quantum processing. Kapag namatay na ang tao, ang mga impormasyong ito ay lumalabas sa katawan kasama ng kamalayan. Isang kadududang video ang kumalat online 2 linggo nang nakararaan. Nagpapakita ito ng isang malino na itsura ng flying saucer na paikot-ikot sa himpapawid malapit sa border ng US at Mexico. May 2 saksi na nagsabi na nang makita nila ito ay nakaramdam sila ng kakaibang pagkayanig nang ito'y dumaan sa ibabaw nila. Pero walang naniniwala sa kanila. At ang sabi ng mga kritiko, ito ay isang hoax o gawa-gawa lamang na ginamitan ng computer graphics ng video. Panoorin nyo kung gaano kahusay ang pagkakapeke para malaman natin ang totoo sa hindi. Buksan natin mamaya ang Kasindak-Sindak Facebook page. Sa mga nais magnegosyo, tumawag sa 448-7953 o maglagon sa www.royalbusinessclub.com. Ang ikatlong bahagi ng pagsagot sa inyong mga ikalawang bahagi pa lamang pala sa pagsagot ng panaginip at kababalaghan. Sabi ni Annabelle Lee, Sir Benji, anong ibig sabihin ng panaginip ko na sa isang mall kasama ko ang ilang classmate ko, may lalaking killer na humabol. Tumakbo kami. Biglang napahiwalay ako sa kaklase ko. Habang hinahanap ko sila, yung killer, dumami, naging 6 pero magkakamukha. Nang na-corner ako, ng isa sa kanila, pinagsasaksak ako. May hawak na maliit na kutsilyo na biglang lumitaw yung kamay ko. Sinaksak ko rin siya. Pero hindi nararamdaman at nakangiti lang siya. Iniisip kong panaginip yun at nung inakala kong gising na ako, hindi pa pala dahil pag gising ko, ganun pa rin yung sumunod na pangyayari. Sinasaksak ako na 4 times na nangyari yon at iba-iba yung mga itsura nila. Salamat, first time kong nag-message sa inyo. Avid listener ako ng Kasindak-Sindak. Marami ako nalalaman sa inyo. Salamat din sa iyong pagkahilig ngayon, Annabelle, sa amin. Ang sagot, kung mayroon kang malaking desisyon para sa pagbabago ng takbo ng buhay mo, ito ang salamin ng mga plano mo. Dahil paulit-ulit at magkakamukha pa ang mga killer, ibig sabihin, ipinakakalugan nito na determinado ka talaga sa mga gusto mong pagbabago. Si Arwin Padit, ask ko lang po na panaginipan ko, pag tumatakbo ako, slow motion. Pero pinipilit kong bilisan, hindi ko magawa. Ano kayang ibig sabihin nito sa aking panaginip? Salamat at God bless. Erwin, kung hindi iyon na sleep paralysis na mild lang, baka may nangyayari sa waking life mo na pinanghihinaan ka na ng loob. At ang sinasabi ng subconscious mind mo, lakasan mo pa nga ang iyong loob sa bawat hakbang na iyong gagawin. Sabi ni Horace Kanta Asis, good evening, Sir Benji, pwede bang pakitapik yung comet na babagsak daw po ngayong September 15 hanggang 28, 2015. Napag-usapan na natin to 2 weeks ago, no? Siguro hindi narinig ni Horace. Si Dennis Montero, yung panaginip, kapag yung panaginip mo ba masaya, kabaliktar na mangyayari sa personal mong pamumuhay. Dennis, hindi, no? Yung, ang bawat panaginip natin, may kahulugan sa buhay ng taong nananaginip. At kanya-kanya tayo ng karanasan at kaisipan, dito magmumula yung panaginip natin. Sabi ni Micah Tangjari Iba, ano ang kahulugan pag napanaginipan niyo yung idol niyo na ikinakasal na? Sana nabanggit mo yung pakiramdam mo nung makita mong kinakasal yung idol mo.
Kasi kung malungkot ka, ibig sabihin may mga bagay na nakaka-apekto sa'yo sa waking life na bahagi na ng iyong mga mabibigat na pasanin. Kung masaya naman ang pakiramdam mo, ibig sabihin may panibago kang pag-asang nakikita sa iyong mga gagawin o sa iyong mga kasalukuyang ginagawa. Si Aisha Teru Crizon, good evening kasindak-sindak, pakibati naman po yung girlfriend ko na si Cristel Crizzy Regino na nakikinig ngayon sa kasindak-sindak at pati na rin po ang Latoha family sa Taguig, Purok 11. Lahat Good ng evening po. taga-Taguig, magandang gabi po, lalo na sa Latoha family. Si Jessamine Reyes, good evening Sir Benji, Ma'am Dea. Last year, September lang po ako nagsimula makinig sa inyo pero nagustuhan ko na po kaagad ng inyong programa. Ask ko lang sana yung meaning ng aking panaginip, no? Para kaming nasa isang field trip at nung nandun na po kami sa resort, nag-swimming agad kami. Nung nagpapalit na ako ng damit, hindi ko na palitan yung underwear ko. Meaning po basa siya nung lumabas ako ng dressing room. Pagkatapos noon, dumiretso na kami sa cottage at nung nagbabanding na sila, inaya ko yung friend ko na samahan ako kumuha ng damit at mag-banyo, mag-CR. Nung nasa CR na ako, hindi ko napansin na may butas yung underwear, no? Tinakpan mula sa labas ng classmate ko na lalaki pero hindi po siya kilala. Pagkatapos noon, habang nagpapalit ako, naramdaman ko na parang binubuhat yung cubicle ko. Pero hindi ko na lang po pinansin at lumabas na ako pagkatapos magpalit. Habang naglalakad na kami ng friend ko papunta sa mga kasama namin, bigla niya sinabi sa akin na may gusto daw sa akin yung classmate namin. Jess, dalawa yung kologo nito, no? Una, baka may bumasos sa'yo sa iyong waking life at nadala mo ito o nag-manifest ito sa iyong panaginip. Ikalawa, baka may itinatago kang ugali na natatakot kang nabibisto na ng iba. Si Jason Ramos kasindak-sindak, lagi kong inaabangan ng programa niya. Mahilig talaga ako sa mystery, lalo na sa mga aliens. Ang tanong ko, yung panaginip ko sa school, nagre-recite ako sa harap ng teacher ko. Mabuhay ang kasindak-sindak. Jason, malaki ang tiwala mo sa sarili mo na kaya mong mapagtagumpayan ang mga ginagawa mo. Ito ay magpabanggit ng name. Good evening. Ask ko lang po, ang 2 years and 7 months po na bata ay may third eye na. Kasi yung apo ko, 3 beses na po siyang laging may sinasabi na may nakita siyang nung last time ay nagtalokbong siya ng kumot nung may nakita daw. Tinawag po niya ako, pinabuksan ng ilaw. Ang nakita daw po niya, yung daddy ko na 13 years nang patay. Na-confirm noong nakita niya yung picture ng father ko, yung apo po kasi nakakausap na, nakakapagsalita na, no? At alam yung sumagot sa tanong namin. Thanks and God bless. Lola, alam niyo ang third eye likas na meron sa atin. Totoo na ang 3 taong gulang ng bata ay nakakausap na kasi kahit 2 years old lang alam na nga ang sumagot sa mga tanong at meron na silang sariling konsepto ng buhay. No? Pero kahit pa paano nakakasagot talaga yan. Kung nakakita man ang apo mo ng kaluluwa ng lolo sa tuhod, hindi man masama kasi ibig sabihin binabantayan pa rin pala kayo ng inyong namayapang ama. May ganitong kaso na kaming tinalakay, no, sa Amerika na ang matagal ng patay ay nakikita pa rin yung apo niya, no? Nakikiusap sila ng apo niya pero hindi naman naabutan ng lolo nung ipinanganak yung bata at hindi naabutan ng apo na buhay pa yung lolo niya. Sa picture din nagkaalaman na yung palang nakikita niya, yung wala naman kayong dapat ikabahala. Kasi ang choice ng namatay, kung patuloy niyang samahan ng kanyang mga mahal sa buhay, ganyan po ang gagawin niya. Ito lang, Lola, ang sasabihin ko, kapag tayo naman ang tumawid sa kabilang buhay, mamimili rin tayo kung lilisan ba natin ang ating mundo o mananatili tayo sa ating mga ari-arian at sa ating mga mahal sa buhay. Tayo magpapasya pag dumating ang takdang panahon. Si Janelle Fitting, Sir Benji, patapik po yung mga nagpaparamdam sa Mary King's Close sa Edinburgh, Scotland. More power sa inyo at sana po tumagal po ang inyong programa. Lalagyan na natin ito ng marka para sa susunod mahanap natin at masaliksik. Sabi ni General Nicerio, meron akong napapanaginipan na lagi akong naliligaw ng daan papunta sa amin at lagi ako napupunta sa lugar na maraming zombie. Nakakatakbo naman ako pala. 3 times ko nang napanaginipan. Ano ang ibig sabihin? Jenna, dapat magpahinga ka rin kung may oras ka. Stress ang emotions mo at baka hindi mo nahalata na nahihirapan ka sa waking life sa mga gawain mo at sa mga iniisip mo. Relax ka lang. Okay, si Shirley Cabanilla, good evening kasindak-sindak. Anong ibig sabihin ng panaginip ko na humihingi ng pagkain ng tatay kasi nagugutom daw po siya? Pinakain ko siya ng pinakain sa panaginip. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Matagal na pong patay ang aking ama. Thanks at more power.
Baka sa iyong waking life, Shirley, ay napagtatanto mo ring may mga gusto ka palang ipagmalaki o ipatikim na mabuting buhay sa iyong namayapang ama, no? Nagmamanifest sa iyong panaginip ang hangaring ganito. Sabi ni Chox Corpus, pakitalaki naman Sir Benz yung marijuana. Masama po ba talaga ito o hindi? Positive pa o negative? Salamat po. Sa huli namin pagtalakay sa marijuana bilang gamot, nagagawa na ngayon ng mga siyentipiko na tanggalin ang isang uri ng substance sa halamang gamot na ito para hindi magkaroon ng hallucination ang gagamit na pasyente o yung gagamit na nagtitrip lang. Pero may bisa pa rin. Yung sustansyang nakakagamot, maiiwan pa rin. No? Kung baga, nililinis na nila para hindi na gamitin ng mga adik. Sa ganitong paraan, hindi na nga gagamitin ng mga adik ang marijuana kasi wala na ang tama. Maliban na lamang kung ang gagamitin nila ay hindi naman galing sa doktor na nag-curate ng marijuana. Kapag ganito, bawal pa rin at delikado. Sa usapang kanto ho tayo dumako, no? Masama ba o hindi ang gumagamit ng damo? Masama. Kasi madali kang magiging malilimutin. At saka kapag nasobrahan ka, matakihin ka sa puso. Kasi magsisikip yung paghinga mo eh. Nagbabara ang daloyan ng hangin sa baga at sa puso. Ang isa pang pinakamasama, kapag nahuli ka, kulong ka, magmumulta ka pa. Ba't kapag gagamit ng bagay na nakakasira na sa katawan, nakakasira ng memorya, nakakabutas pa ng bulsa? Sabi ni Kim Shu Galoria Galambao, ano ang ibig sabihin ng panaginip ko na namumulot ako ng maraming pera nung malapit naman ako magising, fake pala ang pera. Alam mo Kim, may frustrations ka sa inaasahan mong kikitain kaya sa panaginip, nagmamanifest ang kagustuhan magkaroon ka ng maraming pera pero dahil fake naman yung pera, ibig sabihin, sa waking life, wala pa rin katuparan ito. Sabi ni Johnny Lu de Haro Cañete, tanong ko bakit walang 13th floor sa mga building? Thanks and more power. Sabi ng ilang Chinese elders, malas daw ang may 13th floor na elevator. Pero hindi naman laging wala ang lahat ng building. Tingnan nyo sa ABS-CBN, yung Eugenio Lopez building, may 13th floor yan. May namalas ba ang ABS-CBN? Depende yan kasi sa paniniwala eh. Kung ano yung pinaniniwalaan, ganun din yung pagpapagawa ng palapag sa gusali. Mas marami ang naniniwala, mas marami ang walang 13th floor. Sabi ni Patrick, pwede nyo bang maitopic ang the 7 stages of demonic activity? Maraming salamat and God bless. Mamarkahan na namin to Patrick para maalaman natin. Si Resi Balangbang, good evening kasindak-sindak. Meron po akong dalawang napapanaginipang bata pa lang po ako noon. Una, yung mga tao sa paligid ko nag-aaway-away dahil sa akin kasi napatid ko po yung isa sa kanila. Tapos, doon na nasigawan o sigawan po sila ng sigawan. At yung pangalawa, nasa loob ako ng kabaong. Sigaw naman ako ng sigaw at yung kabaong po ay lumulutang. At napapaligid rin ako ng maraming kabaong. Meron pa bang ibig sabihin itong panaginip ko? Okay. Resi, magkaugnay yung tungkol sa away-away sa paligid at kabaong. Sinasabi ng subconscious mind na dapat kung may gusto kang sabihin kahit kanino, huwag mong pigilin, no? Ilabas mo yung emosyon mo. Yung kabaong kasi sa yung panaginip ay nagsasabing hindi ka na malaya o pigil ka na sa isang sitwasyon o saloobin sa iyong buhay. Sabi ni Lordin Ann Tagle, good evening kasindak-sindak. Gusto kong malaman kung anong ibig sabihin ng panaginip na nakipaglaban ako sa White Lady. At para matalo ko siya, sinasabihan ako na maglagay ako ng tinta ng ballpen. Unti-unti daw itong nalulusaw sa kamay niya. Anong ibig sabihin? Alam mo magandang ganito, no? Ang ibig sabihin nito, Lordin, handa kang harapin ang anumang mangyayari. At yung mga pangyayari na meron mang malaking sagabal sa buhay mo, kaya mong lampasan. Magagamit mo ang talino at yung pagiging malikhain para magtagumpay ka sa bagay na ito. Tuloy mo lang yan. Si Merson Hernandez Bulaklak, kapag sinangla po ba ang kaluluwa ng o kaluluwa sa demonyo, matutubos pa? Si Merson yan ang taga-Imus Cavite, avid listener ng kasindak-sindak. Kung ang paniniwala mo may demonyo, paano mo maisasanla ang kaluluwa mo sa kanya? Ang hirap ko usapin ng mga kaluluwa ng mga namatay sa karanasan namin, sa aming mga
ginagawang eksperimento ng guro namin si Adam Reyes. Ang demonyo pa kaya ang makakausap natin. Pero ang konsepto ng demonyo ay iba-iba, no? Ang literal na kahulugan mo sa demonyo, ang tinatanong mo, at ito lang po ang sinasagot namin sa inyo ngayon. Ngunit, maraming konsepto ng demonyo. Ano? Merong demonyong nasa isip ng tao, may demonyong gawain, at merong mga taong naniniwala na meron talagang espiritong demonyo. Depende sa kung ano ang oryentasyon sa buhay. Si Levar Elbambo, Sir Benji, Ma'am Dea, itatanong ko lang kung pwede niyo po bang i-topic yung Rastafari movement. Thanks, kasindak-sindak. Minarkahan ko na to, Lebar, para makita mo sa susunod sasalisikin namin. Si Axel Aparachi, good evening, kasindak-sindak. Tanong ko lang kung totoo po ba ang Balis at Santiguar. Okay. Sabi ko lang Santiguar ay tawa sa Tagalog. Pero hindi namin alam kung ano ang balis. Ang pagpapatawas ay napatunayan hindi mabisa. Kasi kung ano ang hugis na lumilitaw sa tulo ng kandila, paridolya lamang yun. No? Ang paridolya ay kawangis o kahugis ng kung ano ang nasa isip natin. At madalas associated ito sa katatakutan. Malaki ang probability na may lumitaw na hugis sa patak ng kandila kapag gusto ng magtatawas. Kasi pwede niyang mamanipula ang patak, siya ang may hawak ng kandilang may apoy. Kung naalala po ninyo, 2.5 taon na ang nakaraan, napakahabang pagtalakay ang ginawa namin sa aklat na ibinigay sa amin ng aming guro na si Adam Reyes. Illusions and Delusions of the Supernatural and the Occult. Malinaw roon na ang lahat ng albularyo ay naging kapanipaniwala na lamang sa mga tao dahil sa kulturang minana mula pa sa sinaunang panahon. Hanggang sa pagdating ng researchers sa science, unti-unting napatunayan na it's all in the mind. Tayo pa rin ang may hawak ng kung ano ang mangyayari sa isip, sa puso, sa katawan, at sa kaluluwa natin. Si Yel Desia, good evening, kasindak-sindak. Ask ko lang anong ibig sabihin ng panaginip na hinahabol kami ng asawa ko ng kabayo. Nakasakay kami sa tricycle. Nang maabutan kami ng malaking kabayo ay ipinasok niya po sa loob ang ulo niya tapos kinuha lang niya yung nakakapit na salagubang sa binti ko. Ano kayang ibig sabihin nito? Thank you and more power. May problema kayo marahil ng iyong asawa tungkol sa sexual relationship na hindi naman ninyo masyadong binibigyan ng pansin o hindi na pag-uusapan ng prangkahan. At baka may mamunting tampuhan at selosan kaya mayroong lumitaw na sa lagubang. Si Vic Canaba, good evening, kasindak-sindak. Lagi kami nakikinig ng wife ko. Paano po ba alisin ang third eye? Hindi natin kayang alisin ang third eye kasi likas na mayroon tayo niyan. May taong bukas ito at marami ang sarado. Bakit po ba gusto ninyong alisin? Pakipaliwanag mo, Mang Vic, ha? Si Jos Coleado Santos, anong ibig sabihin ng panaginip ko na tumatakbo ako na gamit ang mga kamay at paa na para bang aso at pag gusto ko pong bumilis tumakbo, bumabagal naman. No, baliktad. More power sa kasindak-sindak. Diyos, kapag gumagapang kayo sa panaginip at diretso lang ang kulugan, ay tama ang landas na tinatahak ng iyong buhay o career. Pero kapag bumabagal po kayo sa paggapang habang gusto ninyong bumilis, ibig sabihin nito, may adjustment kayong ginagawa o gagawin sa inyong mga minimiting goals o objectives. Sabi ng nabiyuke mo sa Talia, pwede bang pakitapik ang tungkol sa Hotel California ng Eagles kasi ito bang may demonic message? Maraming salamat. First time ko lang pumakinig. Alam mo, Nobo, bata pa lang ako, narinig ko na yung backmasking nitong Eagles, Led Zeppelin, Black Nazareth at Queens. Pinabaliktad ang takbo ng tape at iba ang tunog na lumalabas. Kung iisipin mabuti may logic kung tutuusin kasi, makakalikha pa rin ng tunog. Kasi pabaliktad yung tape, may friction pa rin. Ngunit, hindi natin alam kung paridolya lang ba yung tunog. Kasi, may nakakasinta kami narinig. Yung mensahe ng kantang Another One Bites the Dust. Pag nag-backmasking, marinig mo, it's fun to smoke marijuana. It's fun to smoke marijuana. Ganun ang sinasabi sa backmasking. Pero walang scientist kasi sa ngayon na nagbibigay ng conclusive scientific explanation sa backmasking. Puro kongregasyon ang mga panreliyong samahan ang nag-iimbestiga rito. Kaya ngayon, bias yung pananaw kasi sinasabi lang may sa demonyo. Pero kailangan din natin maghintay ng scientific explanation dun sa friction na nangyayari sa backmasking.
Si Alisa Dionio, good evening kasendak-sendak. Anong ibig sabihin ng panaginip ko na naglalakad ako sa isang lugar? Pero may nakita kong apoy sa mga nilalakaran ko at napapasok ko. Kaya bumalik na lang ako, pati yung mga tao na kasabay ko, no? At habang bumabalik ako sa mga dinadaanan ko, biglang nagtakbuhan ng mga tao kaya tumakbo na rin ako. Ang takbuhang iyon ay parang naging isang karera at sa mga dinaraanan namin ay maraming nakaharang. Ngunit sa huli, ako po ang nanalo. Salamat. Sana ay mabasa ninyo more power. Alisa, naiinip ka na sa isang sitwasyon, proyekto o bagay sa iyong waking life at gusto mong mauna na lang sa paggawa nito o mag-isa ka na lang na kumilos para walang sagabal. Si Jane Sablan, hi, matagal na po akong nakikinig ng kasindak-sindak pero ngayon ko lang po nalaman na ang Facebook page po ninyo. No? Gusto ko lang malaman anong ibig sabihin ng panaginip ko na lumilipad ako. Taas, pababa, tataas, pababa. Okay, anong ibig sabihin nito? Jane, salamat at natagpuan mo na yung aming Facebook page. Unti-unti ka nang nakakaramdam ng kalayaan sa isang sitwasyon sa iyong waking life. Ito ang pinapahiwatig ng iyong panaginip. Sabi ni Rosemary Mira Martinez, good evening, tawagin niyo lang akong Rose. Tatanong ko yung madalas na panaginip na may baby ako pero dalaga pa naman ako, may boyfriend ako. Maraming salamat at God bless. Namamayani yung pagiging bata mo sa isang aspeto ng buhay at gusto mo sigurong bigyan ito ng sapat na pansin naman ng iyong karelasyon. Si Paul Heinrich Judago, Sir Benji, ask ko lang yung dream ko, no? Nagmimisa po ako at yung ostyang tinataas ko ay naging pula. Yung cup of wine ay napuno ng dugo at nagsasagawa daw po ako ng exorcism. Yung cross na gamit ko daw po ay nagkakaputol-putol. Salamat, more power. Paul, kung may kinabibilangan kang samahan, baka hindi mo natutupad ng iyong tungkulin. Kung inaasahan ka ng iyong pamilya, baka may pagkukulang ka sa kanila. Suriin mo po yung mga bagay na ganito. Sabi ni Rhea San Jose, good evening kasindak-sindak, lagi ako nananaginip ng linta na sumisip-sip sa hita at katawan. Dalawa palagi. Natatanggal ko naman. Anong ibig sabihin nito? Rhea, 4 ang kahulugan. Pagpilian mo ito, no? Baka may mga tao nagbibigay sa'yo ng sobrang stress. Ikalawa, baka may sakit ka, hindi mo naman pinapansin. Ikatlo, baka sobra ka magtrabaho at hindi mo pinapahinga ng gusto ang katawan mo. Kaapat, baka nagiging emosyonal ka at apektado ang isip at katawan mo sa isang sitwasyon. Si John Rafael Balulong, good evening. Pwede po bang pabati kami dito? John Rafael Balulong, Angela Salosa, Ate Erlene Salosa, Marife Salosa, Kuya Henry Salosa, at ang iba pang taga... Lahat ng Balulong family pala, no? Maraming salamat po God sa pakikinig at more power din sa inyo. Si Brian Luage, good evening. 3 linggo ko pa lang po kayong pinakikinggan, no? Share ko lang po karanasan ko nung nasa probinsya pa po ako gabi noon, bilugang buwan, nasa labas po kami ng bahay dahil brownout po noon tumingala ako sa langit. Dahil kitang-kita ko ang mga bituin. Pero may napansin po ako na may isang liwanag na lumilipad. Parang bituin at hindi ko mauugnay sa eroplano. Dahil ang bilis gumalaw at palipat-lipat. Biglang naglaho na. At hindi lang po yun, no? Hindi lang daw isa, kundi 5 bituin. Ganun pong nakita. Hindi lang po ako mismo ang nakasaksi. At dahil full moon, kaya klarong-klaro po na spaceship ang aking nakita. Sana makarating po sa inyo. Okay, marami po akong gustong maranasan. Marami pa raw siyang karanasan na gusto niya iparating sa atin. Sige, ibahagi mo lang sa amin. Sa Facebook natin. Naniniwala kami, Sir Brian. Kasi talaga namang may UFO eh. Kaya lang, hindi pa na natin matukoy kung saan galing at sino-sino ang sakay. Pero, totoo, na may nakita na rin ako, may nakita ka na rin. So, hindi tayo nagsisinungaling na dalawa. Pinaniniwalaan ka namin. At sa pagkakataong ito, ibigay muna natin pansamantala. Puputulin natin ang pagbasa sa mahabang-mahabang linya ng mga tanong. At ito muna ang ating horoscope sa linggong ito. Narito na ang horoscope sa linggong ito sa Aries, March 21 hanggang April 20. Mapagtatanto mo na kailangan mong maghinay-hinay sa iyong buhay pag-ibig.
Huwag madaliin ang mga bagay-bagay. Lahat ng ukol na mapunta sa iyo ay mapapasa iyo sa takdong oras. Taurus, April 21 hanggang May 21, huwag mawala ng pag-asa sa iyong pangarap. Doblehin hindi lang ang iyong pagpupursige at maging ang iyong pasensya. Huwag mangamba kung hanggang ngayon ay hindi mo pa nakikita ang iyong pag-ibig. Gemini, May 22 hanggang June 21, hayaang mapansin ng lahat ang iyong angking talento. Huwag ikahiya kung ano ang mayroon ka at magpakatotoo lamang sa lahat ng oras. Iwasan ang mga taong may negatibong pananaw sa buhay. Cancer, June 22 hanggang July 22. Makinig muna bago magbitiw ng salita. Timbangin muna ang mga bagay-bagay bago magkaroon ng desisyon na maaari mong pagsisihan. Pakinggan ang tawag ng iyong damdamin. Leo, July 23 hanggang August 22. Sorpresahin ang iyong mahal. Patunayang wagas ang pag-ibig para sa kanya. Huwag hayaang masira ang inyong relasyon dahil sa kawalan ng oras para sa isa't isa. Virgo, August 23 hanggang September 23, magandang pagkakataon ito upang magtapat ng iyong nararamdaman. Ano man ang maging reaksyon sa iyo, tiyak na ikagagaan ito ng iyong pakiramdam. Huwag pangunahan ng takot at negatibong pananaw. Libra, September 24 hanggang October 23, hindi man nagiging maganda ang takbo ng mga bagay-bagay sa buhay, siguradong malalampasan mo ito. Sinusubo ka lamang ng kapalaran. Huwag magpapadaig sa bigat ng problema. Scorpio, October 24 hanggang November 22, ipagpasalamat ang natatamong ginhawa. Sa kabila ng iyong mga tagumpay, matutong mamahagi sa iba. Magkaroon na rin ng oras para makapag-relax at makapag-enjoy. Sagittarius, November 23 hanggang December 21, nababalot ka ng pagkalito kaya hindi ka makapagdesisyon. Hayaan mo lang na makaramdam ka ng kaunting pagkalumbay, ngunit huwag mong hayaang patumbahin ka nito. Humingi ng gabay mula sa mga taong iyong pinagkakatiwalaan. Capricorn, December 22 hanggang January 20. Sa Capricorn, December 22 hanggang January 20, huwag pigilang umusbong ang isang pag-ibig. Huwag kang matakot umibig dahil ito na rin na marahil ang taong pinakahihintay mo. Bigyan ng pagkakataon ng iyong puso. Aquarius, January 21 hanggang February 19, ipahinga muna ang sarili mula sa matinding pagod sa trabaho. Maaari kang magkasakit kung hindi mo bibigyan ng oras ang kalusugan. Higit sa anuman, bigyang prioridad ang iyong sariling kapakanan. At Pisces, February 20 hanggang March 20, magsalita mula sa puso. Huwag hayaang maimpluwensyahan ka ng mga taong may mga masamang motibo. Kung ikaw ay naliligaw ng landas, lumapit at kumapit sa pamilya. Sa naisundan ng aming horoscope, buksan po ang Kasindak-Sindak Facebook page at doon i-upload namin ito mamaya lamang. At kagaya ng pangako namin, tatapusin natin sa araw na ito ang maraming mga tanong at maghahabol pa tayo sa mga susunod na pagkakataon. Narito ang ikatlong bahagi ng tanong tungkol sa panaginip at kababalaghan. Si Manuel Tamayo, magandang gabi sa lahat ng tagapakinig at bumubuo ng Kasindak-Sindak. Kumakalat na po ba ang 666 sa buong bansa? Kung ang tinutukoy mo ay ang kasamaang nagaganap at ito ang pakahulugan mo, siguro naman ang sagot na natin dito ay oo. No? Kasi ang sinasabing 666 ay mark of the beast. Pero kung positibo naman ang pananaw mo sa buhay at hindi ka naniniwala sa ganito, madadaig natin ang negatibo. Si Jenny Boticario, sabi ni Jenny, "Good evening po Sir Benji at Ma'am Dea. Adik listener po ako ng inyong programang Kasindak-Sindak. Marami kaming natututunan dito, no? Tatanong ko lang, anong ibig sabihin ng panaginip ko na yung dalawa kong kapatid na kambal, pilit ko pong inililigtas dahil mababagsakan po sila ng malalaking tipak ng bato. Pero pagkakita ko po sa kanila, naging zombie sila. Yung kaibigan ko po na lalaki, naging zombie din. Ano kayang ibig sabihin nito, no? Pwede po bang mag-request na rin? Topic po ang top 10 most evil children. Yung top 10 youngest murderers of all time. Maraming salamat. Na-topic na natin yung listahan ng mga young murderers in the world.
Jenny, no? Pero tungkol sa panaginip mo, marahil nagtatalo ang iyong mga ideya sa desisyong kailangan mong simulan. Yung bato kasi sa panaginip ay nagsumisimbolo ng nangangahulugan sa pagiging matatag, integridad na meron ka, at isang paraan para malaman kung matibay bang yung loob sa mga sitwasyon. No? Posibleng naguguluhan ka pa sa isang plano o bagay na kailangan mong desisyonan. Sabi ni Maribel Carnable, kasindak-sindak, palagi ko nakapanaginipan ng anak kong babae, putol ang ulo. Binabalik ko at pag sinusoli ko, umiyak ako. Ano ibig sabihin nito? Nababahala ako. Alam mo Maribel, may sitwasyon sa iyong waking life na nalalabuan ka o baka nagkakalabuan kayo ng relasyon ng iyong anak na babae. Sa isang school of thought kasi, yung pagtingin mo sa sitwasyon, parang sinasabi ng subconscious mo, nagbubulag-bulagan ka lamang. Kailangan mong harapin ito kahit masakit sa iyong kalooban. Kausapin mo ang iyong anak, baka mayroon din siyang problema, magtulungan po kayo. Si Edward de Sales, good evening. Tatanong ko lang, ano po ba yung mga palatandaan na may portal na mga elemento sa isang lugar? No? Halimbawa, sa isang kwarto po ng bahay, may nakapagsabi po sa akin na dinaraanan ng mga elemento ang mga salamin sa bahay. May katotohanan ba ito? Ano po ba ang mabisang pangontra at sa hihinalaan naming portal o portal sa kwarto? More power and good evening. Kanina lamang kasama ko si Adam Reyes, ang aming guro, at sinasabi niyang hindi naman madaling matukoy ang portal dahil kung ang ginagawa lamang na batayan yung mas malamig ang isang lugar o mas mainit ang isang lugar, titingnan mo yung physical na arrangement ng isang lugar, saan dumadaan ang hangin. Meron bang source ng lamig? Kung mainit, anong source ng init? Hindi basta yan, hinuhulaan. Yan ay masusing pinag-aaralan. Aalisin natin lahat ng elemento ng normal bago natin isipin na merong isang paranormal na bagay. Ang sunod na tanong niya, ano yung pangontra? Wala naman nung dapat kontrahin kung totoong may portal sa lugar. Sabi ng aming guro na si Adam, kung nasa bahay ka ngayon, nakaharap ka sa isang poste ng inyong tahanan, maaaring poste yan ang bahay nyo na ginagamit yung pundasyon na matibay. Pero sa ibang elemento o ibang entity, hindi poste ang tingin dyan. Naalala ko noong malapit pa kami masyado ni Romnick Sarmenta, na isang aktor, mahilig siya sa paranormal, pinabuksan niya ang kanyang third eye. Sinasabi niya na yung gitna ng bahay nila may poste. Hindi naman poste ang tingin niya kapag may mga lumalabas na mga elemento, pintuan daw yun. Yung kanyang sasakyan na Pajero, parang bahay ang tingin ng isang elemento. Pag nagigising siya, may katabi siyang nakakatakot yung itsura. Pero hindi naman, parang yung katabi niya hindi siya nakikita. Parang non-existent si Romnick dun sa elemento na yun. So, ganun yata talaga ang dimensions nila. Ang isang bagay sa atin na silya, sa kanila ay hindi silya. Ang puno sa atin, sa kanila hindi puno. So, huwag natin silang galuhin. Ang tawag lang dyan, Edward, dapat peaceful coexistence. Si Nea Saplaco Manibali. Good evening. Ako po si Nea. Ask ko lang po yung panaginip ng aking mama. Pinapatanong po niya. Kung noong nagsasama pa lang po si mama at si papa, na naginip ang mama ko, hinahabol daw po siya ng ex ng aking ama at nahihirapan siya tumakbo. Tapos ngayon po, hiwalay na po sila mama at papa at napanaginipan uli niya. Pero hindi na siya nahirapang tumakbo sa panaginip. Salamat at more power sa inyong programa. Nea, yung panaginip ng iyong ina ay nagpapahiwatig ng pagnanais niya na resolbahin ang anumang sitwasyon na kanyang kinakaharap. Posibleng may kinalaman nga ito sa relasyon niya sa iyong ama. Si Kai Claridad, good evening. 15 years old ako nang una kong maranasan yung panaginip po na ganito. Yung parang sequencing dream, ito po yung pinangalanan ko, but I really don't know if there's such a thing, no? First night, na naginip po ako, nakasama ko raw po yung mga kaibigan ko, parang nag-ghost hunting kami. May hinahanap kaming lugar, at nakita namin yung place. Second night, natuloy po siya, pumasok kami dun sa lugar na yun na hinahanap namin, hinalughog namin yung bahay hanggang sa lumabas na po yung ghost or spirit.
Third night, dahil bumulabog o nabulabog namin yung mga multo sa lugar, sinapian po yung isa naming friend at nagkagulo na hanggang nagising ako. Madalas mangyari sa akin yung ganito, nagko-continue sa bawat gabi yung panaginip ko. Ano po bang tawag o ibig sabihin nito? Lucid dreaming po ba yun? Pero hindi ko naman po nararamdaman na nakokontrol ko yung aking panaginip, no? Sana ay masagot ninyo yung katanungan ko, lagi akong nakikinig. I'm already 24 years old and still, nararanasan ko pa rin po ito. More power and God bless. Okay, progressive dreaming ang iyong nararanasan sa ngayon, Kai. Suriin mong mabuti yung iyong mga panaginip bawat araw, no? Minsan kasi ito yung nagiging sagot sa mga natatago nating emosyon o problemang nararanasan. Dapat kay isulat lahat ng panaginip pagkakagising para makita mo yung continuity ng kwento. Pero naiinggit ako sa iyo kasi yung ganyang karanasan magical eh. Sana magkaroon din ako ng ganyang karanasan. Napakasarap siguro ng pakiramdam, no? Si Rain Kaiser, good evening Sir Benji. Ma'am Dea, pakitopic po about sa alien, si Roswell. At tanong ko din po, paano tumataas or gaano ka-sensitive ang ating 5 senses kapag may third eye? Thanks, more power. Fan po ninyo ako until now. Marami na kaming tinalaki tungkol sa alien sa Roswell. Lahat naman ito, wala pang napapatunayan. Ang sigurado lang tayo, merong Area 51, nasa ilalim, may mga laboratory. Pagka may bukas ang third eye mo, malakas ba ang senses mo? Opo. Kasi, syempre, kung yung third eye mo nga, may nakikita ka na, di mas malakas na ang mga senses mo. Sabi ni Arnel Bailosis de Liera, pakitapik ang history ni King Nero. Totoo ba na sa panahon niya, minulesya niya lahat ng nasa loob ng kanyang kaharian? Maalamin ko ang kwento dito. Lalagyan ko ng marka para sa iyo sa request nitong si Arnel de Liera. Ha? Si Gerald Gatchalian, Sir Bench, topic po ang past life regression at ang mga tips and techniques para ma-experience ito ng isang tao. Kapag nasa actual past life ka na po ba at nagkaroon ka ng bad experience, magigising ka pa po ba? Kapag nasa actual past life ka na po ba at nagkaroon ka ng bad experience sa regression, magigising ka pa? Sa palagay ko, yung kapatid ko nagkaroon ng ganito, nagising pa naman siya. Pero bad, napakasama. Dahil pagbabalik niya, marami siyang hindi ayos na ginawa nung nakabalik siya after that regression. Pinagsisisihan namin kasi ang dami niya talagang ginawang hindi maganda na parang hindi na siya yung kapatid namin. Sabi ni Elijah J. Castro Laurito, lagi akong nananaginip tungkol sa school, hindi kasi ako nakapag-enroll ngayon kasi sa Canada na ako mag-aaral next month. Aalis na kami ngayon. Pakisagot lang. Okay lang na hindi ka nakapag-enroll ngayon kasi pupunta ka na ng Canada at mag-aaral ka doon. Congratulations. Pero yung panaginip mo, indikasyon na may insecurities ka, wala pa nung kabataan mo hanggang ngayon. Hindi pa rin siguro ito nare-resolve. Marahil may kinalaman to sa mga takot mong harapin, yung mga tao o yung mga abilidad na makagawa ka ng bagay na iniisip mong baka husgahan ka ng ibang tao, kaya wag na lang. Pagdating mo sa Canada, baguhin mo ang attitude mo. Subukan mong gawin yung mga bagay na sa palagay mo kaya mo. Don't say no. Don't be negative. Si Jamuel Roy Cordova, good evening, Ate Dea. Ano po bang ibig sabihin ng maraming kamay kapag maraming kamay na napanaginipan ko? Okay, salamat. Jamuel, kapag nanaginip ka ng maraming kamay o kamay sa panaginip, ibig sabihin kailangan mong kumonekta lang sa mga taong nasa paligid mo. So, yung mabuti, baka umiiwas ka sa kanila o kailangan mong makipag-usap ulit. Sabi nila Kim Entila, linggo-linggo ako nakikinig ng kasindak-sindak, tatanong ko, anong paliwanag sa karanasan ko na nanaginip ako sa kasalukuyan at pakialam naman po ang tungkol sa diary na pakialamin naman po ninyo ang tungkol sa diary na nilikha ng isang Hudyo sa panahon ng Nazi. Ayan.
diary, lalagyan natin ng marka ito para diary ng isang Hudyo na nilikha sa Quran Nazi. Yung dream niya, nakakaranas ka ng prophetic dream, no? Na paliwanag, nararanasan, yung nangyayari sa kasalukuyan, yung nararanasan ng panaginip ng nakakaraan. May proseso para masabing isang prophetic dream ang panaginip. Pwedeng coincidence lang ito. Marami kang personalidad na sinasabi nagkakaroon ng prophetic dream. Ano? May mga, ano ba, si Abraham Lincoln, na panaginipan niyang babarilin siya, diba? Ma-assassinate siya, no? Pero sa isang school of thought, pag nakakaranas ka ng prophetic dream, nagpapahiwatig na nababaga-baga sa isang sitwasyon, sa isang waking life. Ang panaginip mo ang paraan para mailabas ang emosyon na nais mong mangyari. Pero alam mo, ilista mo rin yung napapanaginipan mo pag-gising mo. At pag nangyayari, gawin nating datas para malaman natin at nang mailapit natin kay Adam kung ano talaga ang nangyayari sa'yo, ha? Si Luisa Pantig, good evening. Gusto ko lang po ibahagi yung kwento ko na nangyari sa akin. No? December 25, 2014, nagising ako ng 2:45 a.m. Binasa ko yung text ng mga bumabati sa akin ng Merry Christmas at nireplyan ko po yung mga nag-text. Pagkatapos noon, mga 3:00 ng madaling araw, kinuha ko yung panyo ko para suminga. Tapos naupo po ako. Madilim po dahil patay ng ilaw. Sa left side ko ay may salamin nakasentro po sa ginawa naming sampayan sa kwarto. Nung napatingin po ako sa salamin, ay natulala na lang ako sa takot. May nakita po kong refleksyon ng babaeng nakabaliktad sa sampayan. Nakaputi at tila nakatingin sa akin. May sampay nung gabing yon pero mga shorts lamang at walang mahabang tela na maaaring maging hugis babae. Sa imahinasyon ko. Napahiga po ako at nagdasal na lang. Matapos po ako magdasal ay tumingin po ako ulit at wala na po akong nakitang babae. Mga shorts na lamang po at may ikling tela. Ano kayang ibig sabihin ng karanasan kong ito? Ganito lang yun. Nakita mo yung reflection sa salamin. Napadasal ka at napasandal. Dapat, kung nakita mo yung reflection sa salamin, hinarap mo yung pinanggagalingan ng reflection. Para natiyak mo kung ano nakikita mo. Iba na bubuong imahe sa reflection ng salamin, iba yung makikita mo kung nilingon mo sana. Kung sa susunod na pagkakataon, Luisa, meron ka pang makitang reflection sa salamin, huwag ka munang matakot. Tingnan mo, halimbawa nananalamin ka, bigla na lang mayroong lumilitaw na ulo sa likod mo at nakatingin sa'yo. Harapin mo. Pag nakita mo, meron talaga. Pero kailangan mo rin matiyak kung ikaw ba'y inaantok-antok o ikaw ba'y galing sa tulog at bagong gising. Wag niyong isipin na nakakatakot at pipikit kayo, sasandal kayo, magtatago kayo kasi mahirap sagutin. Hindi natin nakita ng diretsyo. Si June Perez, good evening sa mga listeners ng Kasindak-Sindak, pati po kay Sir Benji at Miss Dea. Tanong ko lang yung panaginip ko. Tungkol sa namatay kong uncle at auntie doon sa panaginip doon po sa panaginip ng tatay ko, nagpakita sa kanya ang namatay kong uncle at auntie sa dati naming tirahan. May sinasabi daw po sa tatay ko yung uncle at auntie niya, no? Hindi niya daw niya maintindihan. Sana ay masagot ninyo. Sabihin mo nga sa iyong tatay, Juno, na alalahanin yung mensahe na isipatid or maaring mapanaginipan niya ulit yung kanyang uncle at auntie at doon na baka may masabing message, no, para sa inyo. Sabi ni June, ni Ryan, yung kantang may la 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 la, ano po ba ang kanta yan? Galing yun sa pelikulang Rosemary's Baby ni Roman Polanski. Ang alam ko si Roman din yata gumawa nun. Ang original na tunog nito, simple lang, no? Pero maraming versions ang ginawa kasi magandang klaseng tunog eh. May kilabot talaga sa bawat nakikinig. Pinili din namin ito
dalawang version namin, isang lalaki, isang babae, pero mas may kilabot yung sa babae. Madalas ko itong gamitin noon ng sound effects sa ginagawa akong audiovisual tungkol sa kasindak-sindak. Si Raymart sumugod, ang tanong ko sa panaginip ng nanay ko. Nakatingin po yung tatay ko sa nanay ko sa panaginip. Eh matagal nang namayapa ang tatay ko eh. Ano ibig sabihin? Pwede rin ho ba nyo itapik ang mga predictions ni Nostradamus, lalo na yung World War II? Sige, sa haba ng mga predictions ni Nostradamus na pinag-usapan natin, magsisiro in lang tayo dun sa World War III. Tingnan natin kung may sakto siyang mga sinasabi. Ang ibig sabihin ng panaginip niya naman, namimiss ng iyong ina ang iyong namayapang ama. Sirayin niyang mabuti, ano? Baka pwede naman silang magkaroon ng talastasan sa pamamagitan ng panaginip, ano? Maaaring ilabas nila ang kanyang saloobin sa isa't isa. Ganun lang yun, ano? Huwag kayong matatakot kung may mga patay na napanaginipan nyo kasi hindi naman laging literal ang kahulugan nun. At kung maging literal naman, di masaya, at least nakakausap nyo. Sabi ni Akimi Kasumi, ano ibig sabihin ng lumalangoy ako sa napakalalim ng tubig na halos mabingi na ako sa lalim. Nangangahulugan na nag-i-explore ang iyong subconscious mind ng iyong emosyon. Maaaring humihingi ka ng emotional support mula sa isang kinasasadlakang mong sitwasyon sa iyong waking life. Si Jose Garcia de la Torre, good evening. Kasindak-sindak, may share po akong picture. These are my students. Thursday po last week, nag-selfie sila sa classroom namin. Nagtataka ako dahil wala naman akong pinaupo sa dulo. Ito yung picture. Papakita namin sa inyo yung tinutukoy ni Josie de la Torre na picture. Pero sa kanang akin, ano, pinag-aralan ko, wala akong nakikita sa dulo eh. Unless bilugan niya, makikita ko kung ano yung tinutukoy niya. Pero upload pa rin namin mamaya para makita nyo rin. Baka malinaw ang mata ninyo at malabo lang ang aking mata. Sabi ni Zohan Algara, paborito kang kasintak-sintak, marami ang natututunan. Pakitapik ang Rudolf French. Sige. Lalagyan ko ng marka ito, Zohan, para sa susunod na pagkakataon mapag-usapan natin. Sabi ni April Tiaga, lagi ako nananaginip. Nahirap ako makababa sa hagdan. Mga ilang building sa school man o apartment. Tungkol ito sa minimithi mong pangarap o kapag nahihirapan ka sa panaginip, malamang nahihirapan kang marating o makamit ang iyong mga pinapangarap. Yan ang iyong kalabit ng sa iyong subconscious mind. Si Wilmar Heradura, anong ibig sabihin ng panaginip ko? Mayroon statwa na kulay puti kasing laki po ng tao sa ibabaw ng puno. Wilmar, ang tanong ko, sino ba yung malapit na tao sa iyo ngayon? No? Marahil may kinalaman nga ito sa iyong relasyon sa taong ito, no? Naglalagay ka kasi ng limitasyon para maayos ang gulo sa pagitan ninyong dalawa. So, sabihin mo mabuti. Maraming salamat sa pangunawa ng ating mga tagapakinig kung binigyan daan natin ng maraming mga tanong tungkol sa panaginip at kababalagan dahil ito po ay matagal na at may mga nababasa akong nagagalit na hindi raw namin sila pinapansin. Hindi naman ho sa hindi. Naipon lang ho talaga. Pangako namin sa susunod na pagkakataon, marami pa rin kami babasahin para hindi po kayo magalit sa amin. Salamat sa tropang horror. Sana nakaka-jam daw nila ang Plitora. Hindi na rin namin nakaka-jam eh. Salamat din kay Perdi Gomez sa sabandang Plitora na nakikinig sa atin palagi. Kay Joseph Pura at kay Paul De Vela. Kay Rico at ang Saudi Boys. Si Stephen at ang pamilya niya sa Taytay. Kaibigan namin si Ana Manansala, si Harold, Heidi at Jadon Bangit. Si Paring Budyo at si Maring Mer, si Igme Mendoza, si Christian Madali at saka si Michael Santos, saka yung tropang online. Siyempre si Cesar at siyang pamilya niya lagi nakikinig sa atin. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik dito sa programang Kasindak-Sindak sa ngalan ng mga kasama kong si Edson Santelices, si Derek Cacho at si Georgine Miliana, pati na rin si Jessica Deville. Ako si Benji Felipe, nag-aanyaya muli sa inyo na patuloy tayong magtalastasan. Binabati ko na rin yung mga kasama namin sa seminar sa paranormal na nakikinig sa atin ngayon. Hindi ko na iisa-isa ng mga pangalan yung next week na lang. Basta't maraming salamat. At syempre sa aming guro na si Adam Reyes,
sa malalalim na binibigay na pala isipan. Sumasablay-sablay na kami sa sobrang lalim. Maraming salamat pa rin. Marami kami natututunan sa inyo. Hanggang sa susunod na linggong muli dito sa Kasindak-Sindak. At binabati natin yung kaibigan natin dyan sa may mahogany. Sabi niya meron daw siyang masarap na tapang bulalo. Yan. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli.
isang mala na kalawakan ng kumakarga. Umiinog dumuduyan na kay gara. Ang sariwang simoy ng hangin nahatid ng Panginoon, ginhawang kay sarap na sabihin, biyayang kay lusog sa atin. Nakikilapat tayo sa ganda na ang gulong may halong panganib, sumisingasing ng ulan, nagangalit na ang bulkan, nagpupuyo sa buhawin. Lahat ng buhay masasuwi kung di kikilos at babawi. Kung di kikilos at babawi. Urot ng araw kay lambing ng siya,